Magandang araw po sa inyong lahat. Bago natin simulan ang kwento, ay muli ko lang pong hihilingin sa inyong mga mabubuting puso na pumindot ng like at mag-comment na rin ng kahit present man lang. Siguro naman hindi yun magdudulot sa inyo ng malaking perwisyo, di ba? Pindutin na habang nakikinig. Salamat sa iyo, katribo ah. Ipagpatuloy na natin ang kwento. Pagkarating sa bahay, ay agad nagpasaing ng marami si Mama. Kasi hindi naman nila inakalang uuwi kami agad. Kailangan rin magsaing para sa babaunin namin sa biyahe. Masayang masaya si Mama noong malamang ni isa sa amin ay wala man lang kahit kaunting galos sa misyong aming pinuntahan. Nagsiligo lang kami pagkarating at natulog na agad para pagkagising nakakain at diretso na rin alis papuntang San Agustin. Bandang 2:00 ay nagising na kami. Kumain at naghanda na rin agad ng mga dadalhin sa pag-alis. Anak, mag-iingat kayo ha. Muli pang habili ni Mama at ni Papa. Opo, sagot ko pa sa kanila. Niyakap din ni Mama si Rosalia at sinabihang na kung maaari ay huwag masyadong sumugod sa harapan ng mga laban para hindi rin ganoon kadelikado. Sabi naman ni Rosalia, Opo ma, hindi naman ako pinapayagan ni Lino na kasama sa harapan. Palagi lang akong lookout sa likuran at support. Mabuti naman anak kung ganun. Sagot naman ni Mama kay Rosalia. Parang sariling anak na rin kasi ang turing ni Mama kay Rosalia. Dahil technically, si Rosalia naman talaga ang asawa ko. Bago pa sumapit ang 3:00 ng hapon, ay nakaalis na kami ng San Narciso upang magtungo na sa San Agustin. Gaya ng inaasahan, ay isang masigla at progresibong bayan ang naabutan namin. Walang kamalay-malay ang mga tao sa panganib na nagbabadya sa kanila. Dumiretso na muna kami doon sa bahay na aming nirerentahan. Mabuti at nagbayad naman ako ng 3 months advance at deposit sa may-ari. Kaya siguradong hindi niya pa iyon papatirhan sa iba. Papatapos pa lang din naman noon ang advance ko. Magandang araw po. Bati ko pa sa matandang nagbabantay ng tindahan. Sabi niya naman, Teka, ikaw yung umuupa dito sa bahay ko, di ba? Opo, ako nga po yun. Nako, mabuti at bumalik ka na agad. Hinihintay ko na lang ang huling araw ng due date mo. At may titira ng bago. Anong plano mo? Itutuloy mo pa ba ang pag-upa rito? Sabi ko naman, Opo, ito nga po ang renta ko para sa susunod na 3 buwan. Ayos lang po kahit walang nakatira. Basta wag niyo ibibigay sa iba hanggat hindi pa tapos ang due date ko. Ah, ganun ba? E di ikaw bahala. Parang nagsasayang ka lang ng pera. Nagrerenta ka nang hindi niyo naman tinitirhan. Ayos lang po yun. Uwi ka ko pa at ipinasok na nga namin ang sasakyan. Pagkapasok sa bahay, ay nag-asikaso na agad si Lolo at Rosalia sa kusina para ipainit muna ang aming mga pagkain bago magsikain. Kami naman ni Tingting ay nagbukas ng laptop. Ting, halika rito. Tulungan mo akong aralin ang mapa ng lugar na pupuntahan natin. Kailangan alam natin ang pasikot-sikot roon para hindi tayo makorner. Ikaw na muna mag-search ng mapa. I-type mo lang San Agustin map. Madali lang yan, matututunan mo rin yan agad. Tatawagan ko lang muna si Micaela. Okay, Kuya Lino. Sagot ni Tingting at naging abala na siya sa laptop. Hello, Micaela. Narito na kami sa bahay na inuupahan namin sa San Agustin. Pwede ka nang pumunta rito. Dito na natin planuhin ang lahat. Mas kahina-hinala kung dyan tayo sa hotel na tinutuluyan mo. Hindi rin natin masasabi kung may nagmamasid ba sa'yo dyan. At least dito, medyo looban. Hindi pwedeng tumambay ang kahit sino sa labas na hindi mapapansin.
Sige Lino, pupunta ako dyan. Pero iikot muna ako ng 3 beses para masiguradong walang nakabuntot sa akin. Sige Mikaela, mag-iingat ka. Okay Lino. Uwi ka pa ni Mikaela at pinatay na ang tawag. Kuya Lino, ito na ba yun? Tawag pa sa akin ni Tingting. Oo Ting, yan na nga yun. Sagot ko pa at inilagay ko na sa Zoom ang mapa sa laptop para mas malinaw naming makita. Kuya Lino, parang mahirap pa rin intindihin ang mapa kung ganito lang. Flat na mapa lang ito eh. Wala ring description kung saan dyan ang mapuno, mabato o matalahib. Saglit akong tumahimik habang pinag-iisipan ang sinabi ni Tingting. Oo, tama siya. Mahirap aralin ang isang lugar kung isang flat na mapa lang ang titignan. Kailangan talaga makita ng personal ang lugar para mapagplanuhan din ng mabuti ang gagawing taktika. Oo nga Ting, tama ka. Hintayin na lang muna natin si Mikaela para siya na magpaliwanag sa atin ng itsura at sitwasyon ng bundok na iyon. Sabi naman ni Rosalia, tara, kumain na muna tayo bago tayo magplano. Sabi ko naman, sige, hintayin lang muna natin saglit si Mikaela. Kawawa naman kung mag-isa lang siyang kakain. Siguradong hindi pa yun kumakain. Oo, sige. Pagsang-ayon pa ni Rosalia, ilang saglit pa ay dumating na si Mikaela. May dala itong ulam na litsyong sisig at isang buong litsyong manok. Lino, kumain na kayo? Pwede makisabay? Sabi ko naman, nakahanda na talaga ang hapunan. Hinihintay ka lang namin para makasabay ka. Oh, talaga? Salamat ha. Matagal-tagal na rin na panahon na hindi ako nakakakain sa isang formal na lamesa at nakakutsara at tinidor. Sa ilang linggo kasi na lumipas ay puro tinapay at biskwit lang kami habang nagmamatsyag sa kabundukan. Di halika na, umupo ka na sa hapag, kakain na tayo. Uwi ka ako pa habang kinukuha ang bitbit nitong ulam. May dala rin siyang malamig na soft drinks at maraming chichirya. Sabi naman ni Tingting, wow, parang may picnic ka sa dami ng chichirya at marami ding soft drinks. Sabi naman ni Mikaela, oo, dahil magpupuyat tayo ngayon. Ibibriefing ko kayo sa lahat ng detalye tungkol sa lokasyon. Okay, sige. Yan talaga ang kailangan namin. Sagot naman ni Tingting. Nagsiupo na kami sa hapag at magkakasabay ng kumain. Pilit naming ipinapaintindi kay Mikaela na wala siyang kasalanan sa pagkahuli ni Rafael. Nag-iisa lang si Rafael na kilala ko na pinakamagaling pagdating sa surveillance at recon mission. Kaya alam niyang mangyayari iyon at siguradong hindi rin siya mamamatay agad doon. Maaaring kukuryentehin ang mga eggs niya para mapaamin pero hindi siya papatayin. Hinaluan ko na lang din ng kaunting kwela ang pagpapaliwanag kay Mikaela para naman mabawasan ang kanyang pag-aalala. Bago po natin ipagpatuloy ang kwento nating aswang killer, ay meron po muna akong lilinawin. Ito na po ang simula ng ating digmaan chapter. Pero aswang killer pa rin po tayo ha. May mga nagko-comment kasi sa post ko na panibagong series na naman daw. Ang sagot doon ay hindi po. Nasa aswang killer pa rin tayo. Pero dito na tayo magkakaroon ng maraming crossover at mga third-party point of view narration. Dahil makakasama na nila rito ang iba't ibang team ng mga manunugis ng kasamaan, gaya ng team ng Isla de Peligro, team ng Lihim ng Medalyon, pati ang team ng Birador. At syempre, kailangan na rin nating magsalaysay tungkol sa mga kaganapan sa kampo ng mga kalaban para makilala nyo rin kung sino-sino ang mga kalaban na makakaharap nila. Lalo at hindi lahat ng narito na nakikinig ng aswang killer ay nakapakinig ng Isla de Peligro, Lihim ng Medalyon at Birador. Kaya para hindi sila maligaw pagdating sa mga detalye, ay maglalagay ako ng third-party point of view narration.
o iyong hiwalay na pagsasalaysay. Pero dito pa rin iyon ha. Sana ay naging malinaw na po ang lahat. Ipagpatuloy na natin ang kwento. Habang abala sa kanilang paghahapunan ang grupo ni Lino, ay tunguhin muna natin ang bahagi sa kampo ng mga kalaban. Nakatayo sa terasa ng isang malaking mansyon si Governor Arnaldo habang may hawak itong baso na may lamang mamahaling alak. Nang lumabas mula sa isang silid sa parehong palapag si Mayor Cerex na may akay pang dalawang babae sa magkabilang kamay nito. Oy, Cerex! Nasa final stage na tayo ng ating operasyon. Puro paglilimlim pa rin ang ginagawa mo. Ano na bang latest update sa transition project natin? Wika pa ng gobernador. Tatawa-tawa naman na sumagot ang mayor. Sige na girls, doon na muna kayo sa pool ha. Mag-enjoy lang kayo roon at may mahalagang pag-uusapan lang kami ni gobernador. Mainit na naman ang ulo ni Panot eh. Pero huwag kayo mag-alala, mamaya bago maghating gabi, tag-iisang round uli kayo sa akin. Wika pa ni Mayor sa mga kulasising katatapos niya lang limliman ng punla. Tila kinilig naman ang dalawang nagagandahang dilag na umalis upang magtungo sa swimming pool sa likurang bahagi ng mansyon. Ano ka ba naman, Gob? Napakaganda ng panahon ngayon, pero ang init ng ulo mo. Development lang ba ang gusto mong malaman? Gaya ng sinabi mo, nasa final stage na nga tayo. 2 hanggang 3 gabi ay matatapos na ang transition project. Hawak natin si Rafael at ang 3 aswang na kaibigan ng babaylang si Lino. Sinisimula na ang pagpiga sa utak ni Rafael para ilabas ang lahat ng niraya na meron sa katawan niya. At kapag nakuha na natin iyon sa kanya, ang dugo naman ng 3 aswang ang kasunod nating kakatasin. Ilalagay na natin iyon sa ating grand mixture at isasali ng sabay-sabay sa mga sundalo, preso at mga pulis na bihag natin. Papalipasin lang natin ang 48 hours at pwede na silang pakawalan para maghasik ng lagim. Masungit naman na sumagot si Governor Arnaldo. Paano natin malalaman na tagumpay ang ating eksperimento? Lumagok naman si Mayor ng alak bago ito sumagot. Diyan na papasok ang grupo ni Babaylang Lino. Hinayaan naming makaalis ang kasama ni Rafael na isang babaeng agent para ipaalam kay Lino na bihag natin si Rafael. At sigurado akong darating sila kasama ang puwersa ng buong Marine Corps. Doon natin malalaman ang abilidad ng mga eksperimento natin. Isipin mo na lang, Gob, na magkakaroon na tayo ng super army. Mga aswang na may kapangyarihan ng niraya. Walang makakatalo sa atin. Kahit pa ipadala rito sa atin ang buong hukbong sandatahan ng Pilipinas. Gagawin lang silang pagkain ng mga nilikha nating nilalang. Sumagot naman si Governor. Paano tayo makakasiguro na hindi tayo kasamang ihahapunan ng maililikha nating super army? Tatawa-tawa namang muli na sumagot si Mayor. Naku, Gob, magagalit sa iyo niyan si Alexander. Ayaw niya nang hindi nakikinig sa seminar. Pinadalhan niya tayo ng video na may instruction at full orientation sa mga mangyayari, di ba? Ano ba, Cerex? Huwag mo ako paikot-ikutin. Sagutin mo ang tanong ko. Ganito yan, Gob. Relax ka muna kasi. Di ba, may safety box na ibinigay si Alexander sa bawat isa sa atin. Sa loob noon, may isang tube na naglalaman ng dugo mismo ni Alexander na hinaluan niya raw ng pulang meteor para lumakas ang aura noon kahit pa nasa loob na ng ating katawan. Ituturok natin sa ating katawan ang dugong iyon. Hindi tayo magiging halimaw o aswang. Tanging ang kapangyarihan lang na pagiging aswang ang makukuha natin. At maaamoy iyon ng lahat ng mga aswang sa singaw ng ating katawan. At kapag naamoy na nila iyon, ay doon nila malalaman na tayo ang mga boss nila at hindi nila dapat galawin. Kaya kung ako sa'yo, nako!
ihanda mo na ang serum mo. Dahil kapag na-dispatch na ang lahat ng aswang mula sa ating laboratorio at hindi ka pa nakapagturok noon, siguradong isa ka sa main course ng mga aswang. Gagawin ka nilang hapunan. Nanlaki naman ang mga mata ni Arnaldo sa narinig. Teka, alam nyo pala na darating sila Lino. Bakit hindi tayo naghahanda? Gob naman, chill ka lang. Hindi mo yung trabaho. Noong nakaraang taon pa nagsimula ang koordinasyon ko sa buong organisasyon ni Alexander. Maayos ang kanyang plano. Well coordinated din sa lahat. Kaya sa mga araw ng pagdating nila Lino sa ating laboratorio, ay naroon tayong lahat. As in lahat. Buong organisasyon ay dadalo upang makita ng malapitan ang pagpatay kay Lino at sa mga kasama niya. Kahit padalhin niya lahat ng kakilala niyang elemento, sundalo at mga antingero, magiging pagkain lang silang lahat ng mga aswang na tauhan natin. Kaya humanda ka, Gob, sa pinakamalaking selebrasyon na ipagdiriwang ng ating organisasyon sa susunod na linggo. Tumayo si Gobernador Arnaldo at sinabing, sige, aalis na ako. Hahanapin ko pang lecheng safety box na sinasabi mo. Hindi ko alam kung saan ko yun nailagay. Hindi naman kasi sinabi agad kung anong laman noon. Ngumiti lang si Mayor Cerex at hinayaang umalis ang gobernador. Noong wala na ang gobernador ay kinuha ni Cerex ang cellphone sa kanyang bulsa at may tinawagan. Hello, Roulette. Pumunta ka muna rito, iha. At kailangan ko ng latest update. Agad namang bumaba mula sa ikatlong palapag ng mansyon ang isang napakaganda at baby-faced na assassin na nagngangalang Roulette. Kung inyong naaalala, siya iyong binaril ng isang Marine Corps pero sinalag ni Lino kaya hindi iyon namatay. Isa siya sa pinakamatinik na assassin ni Mayor Cerex. Ilang saglit pa ay lumabas ng pintuan ang magandang dalaga at naupo sa lamesa sa may terrace. May dala itong laptop. Boss, anong kailangan mo? Latest update ng mga darating sa ating project grand opening. Heto po ang latest update mula sa isinagawang coordination meeting kaninang hapon. Isang araw na lang ay makakarating na sa ibabang bahagi ng project laboratory ang mga rebelde at mga kriminal mula sa grupo ni Apong Natoy. Si Abel naman ay nakahanda na ang kanyang 20 dalagita na gigilitan ng leeg para makapagpalabas ng mga halimaw at burhamin mula sa Astra. Iyong isang hukluban at pinuno ng mga lobo ay naroon na rin sa site. Maging ang mahigit 100 mandaragit ay naroon na rin. Ang mga taga-isla na Ranho naman ay darating sa Makalawa. Si Almiro ay manggagaling pa sa Maynila. Si Eliazar naman ay nasa Davao lang. Tapos si Bencio ay nasa Ilocos pa. Pero makakarating daw siya sa Makalawa. Yung mga antingero naman at mga bruha ay on-site na rin. Ang mga test subject naman na nasa laboratory ay stable ang kondisyon at waiting na sa final serum na ituturok sa kanila. Magaling, Roulette! Maaasahan ka talaga sa trabahong coordination. Halika nga at gagantipalaan kita. Nang kiliting ngayon mo lang mararanasan. Wika pa ni Mayor sabay yakap sa dalaga mula sa likuran. Agad namang hinawi ng dalaga ang kamay ng Mayor at sinabing, Mayor, wala sa usapan natin na kasama ang sarili kong dangal sa paglilingkod sa iyo. Isang malakas na sampal naman ang iginawad ng Mayor sa dalaga na nagpabagsak dito sa sahig. Noong muling humarap ang dalaga sa Mayor, ay nakatutok na sa ulo niya ang baril nito. Pasalamat ka at kailangan pa kita. Kaya hindi pa kita pwedeng idispatcha. Kapag natapos na ang proyektong ito, ay siguradong magiging aliping parausan ka na uli ng dati mong among si Boris. Wika pa noon na tumatawa habang naglalakad pababa ng hagdan at tutungo sa swimming pool kung saan naghihintay sa kanya ang kanyang mga dalagang tagapaglingkod sa kama. Mabalik na tayo sa bahagi nila Lino.
Noong makatapos kaming kumain, ay nagtungo si Micaela sa kanyang sasakyan. Noong bumalik ay may dala ng black case kung saan naroon naka-attach ang isang laptop. May mga aparato rin siyang inassemble na naglalabas ng liwanag. 3D projector daw iyon pero military grade. Ilang saglit lang ng kanyang pagsiset up ay napalabas niya na ang larawan ng buong bundok. Tila totoong nakatayong bundok ang tinitignan namin sa gitna ng lamesa. Nakakonekta rin iyon sa private satellite na pagmamayari ng Marine Corps. Kaya real-time feed and footage ang nakikita namin. Maging ang mga taong naroon sa bundok sa mga oras na iyon ay makikita rin, pero hindi mukha. Mga green na tuldok lang, kaya pwede rin silang bilangin. Para kaming nanonood ng isang presentation mula sa pelikula ng mga Amerikano na tungkol sa mga elite tactical force. Wow, Kuya Lino, sobrang high-tech nito. Ang bangis! Wika pa ni Tingting. Hindi lang ako sumagot. Kaming apat ay tahimik lang na nakikinig sa orientation ni Micaela. Ganito Lino, makinig kayo. Hinati ko sa 4 na seksyon ang paligid ng bundok na ito. Section A ay ang mismong harapan o ang bahaging nakatapat mismo sa San Agustin. Section B naman ay ang sa kaliwa. Section C ang sa likod. Tapos Section D ang nasa kanan. Malinaw? Tanong pa ni Micaela sa amin. Tumango naman kaming lahat. Okay, ang bawat bahagi naman ng bundok papaakyat ay hahatiin natin sa 5 levels. Pagkarating sa level 5 ay may malawak na kapatagan. Tapos may kaunting paibaba. Tapos paahon na uli. Ibang bundok na iyon. Iyon na ang kanilang main project laboratory site. Base sa monitoring ko mula noong isang gabi at kaninang hapon, bawat level ay nagkaroon na ng mga nilalang na nagbabantay. Iraran ko lang ang visual imaging para makita ang aktual na itsura ng mga nilalang na naroon. Pero kaninang hapon pa iyon kuha bago lumubog ang araw. Dahil kung ngayon ay wala na tayong makukuha dahil madilim na. Kaya thermal scanning na lang ang ginagamit ko ngayon. At yan na yung napakaraming mga tuldok na green. Sabi naman ni Tingting. Kalaban lahat ng tuldok na green na yan? Sabi naman ni Micaela. Depende. Kung may kaibigan ka pang nagpapakalat-kalat sa gubat na iyan sa oras na ito. Pero kung wala naman, ay ibig sabihin, kalaban natin lahat ng nandyan. Napapailing-iling naman si Lolo Ino at Rosalia. Apo, hindi naman sa pinapairal ko ang aking karuwagan. Pinapagana ko lang din ang aking common sense. Kung ganyan karami ang naghihintay sa atin, at halos mapuno na ang buong bundok sa dami ng nilalang, ay napakalabo ng pag-asa nating makaligtas. Lalo na ang mailigtas pa si Rafael. Kahit pa siguro dalhin natin ang buong puwersa ng Marine Corps at mga elemental nating kakilala, malabo pa rin. Sabi ko naman, tama ka Pulo, kaya hindi tayo susugod ng tayo lang. Mag-iisip tayo ng paraan kung paano magiging patas ang laban. Matagal pa ang naging pagpapaliwanag ni Micaela sa amin, pati na iyong pagtingin namin sa mga larawan ng mga naroon na kapaligid. Iyong sa first level section A ay private army nila mayor at gobernador. Tapos may mga nakikita kaming mukhang rebelde ang naroon sa ibang level. Kaso hindi pa namin matukoy kung saan sila eksaktong magkakampo dahil nakakalat at palipat-lipat rin. Halos mag-aalas 12 na ng gabi kami natapos mag-usap-usap pero wala pa kaming konkretong plano. Kailangan ko pa ng mahabang oras para pag-isipan ang mga gagawing hakbang. Dahil hindi basta-basta ang dami ng kalaban, nagpaiwan ako sa labas ng bahay habang sila naman ay sinabihan kong magpahinga na. Babalitaan ko na lang sila kinabukasan kapag nakabuo na ako ng plano. Pansamantala muna nating puputulin dito ang ating kwento. Mahabang detalye ito ha, tungkol sa malaking digmaan na paparating. Hindi lang po iyon isang part, baka umabot pa ng mahigit 10 part ang buong digmaan
dahil sa dami ng mga kasali at mga makakalaban, kaya kapit lang po at walang bibitiw. Sisikapin kong lahat ng kanto at detalye ng labanan ay matatalakay natin. Kaya sana habaan nyo rin ang inyong pasensya. Magsama-sama tayong muli sa part 203. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.